Hello, mga ka-good vibes dito sa aking vlog. Sa mga nag-do it sa aking collaboration sa Smule, maraming salamat po sa inyong lahat. Meron pa ako, mamaya, kakanta na naman tayo ng duet. Mag-kukulab na naman tayo mga palangga. So, sa ngayon, ay nintay ko si Chris. Ano ba yun siya? Nasusunduin si Ana sa school. Excited ako mga palangga kasi mayroon akong na-discover na robot na what was that? Camera siya na robot mga palangga. I-review ko kasi daw what was that? Is it like it has a voice command? No. Voice command. Oh, this one doesn't have voice. Last generation did. This one has gesture command like this, and it zooms in. Whoop. So, don't know how much we'll use that feature, but because we're doing live, can't really go. Hold on. Boop. I'm aiming for a good production this time. Hopefully, I can learn how to make like good video. I'm learning. We're planning this summer to use not one, not two, but three, but 4 cameras when we're filming, like outside doing stuff. Focusing on vlogging kasi walang copyright ang vlogging. Talking lang mga ganito ba, mga mag-copy tayo, tapos i-share namin yung mga gala-gala sa wilderness, sa camping, archery, sa kainan, talk, mga hugot, mga advice, you know what I mean? So, sure, relationship, what was that? Motherhood, What was that last fatherhood. one? See that relationship one again. I wasn't like it. Pethood. Jimmy dog. Jimmy's here. Jimmy's here. So, aglinis-linis. Kunyari ako mga palangga. I just done cleaning a little bit, but not really. It's not spotless, but you're surprised that you came here and then it's like it's clean. Did you do the dishes? Yeah. Oh. Kasi diba si Chris Arby was collecting pots. Well, I'm sure sure. Plates, lahat-lahat kinukulikta ni Arby doon sa kanyang room. So, naglinis siya kasi first time yung dadalhin niya dito yung kanyang shoota. Bukas. We were looking for bowls. We had 1 bowl in the house. 1. So, nung panahon na naglinis siya, tinambak niya doon sa wala naman naghugas. Sabi ni Chris kanina, tell Arby to wash the dishes. Cranky siya kasi gumising na siya maaga, pumunta siya ng school sa college yata ng kanyang girlfriend. Kasi meron silang inasikaso. Sabi niya, well, he said he's gonna wash it when he get back. Do you think No. Yeah, I know. So, wash when he gets back. You know what? It's so stressful to wait, so I better do it. Well, that's what I did the whole week. Yeah. Yeah, he hasn't learned that after you make a mess in the kitchen to clean up after yourself. He hasn't learned that yet. Because we do it. We clean his dishes every day, it seems like. Anyway, papunta dito yung kanyang girlfriend bukas. So, i-share natin kasi first time kong mamit It's our first time. Magluluto ako ng Filipino food. I ask Arby, what do you think? Maybe pancit or something? I don't know. Kaya lang she doesn't like carbs that much. So, I don't know. Hindi kumakain ng carbohydrates yung No carbs, yay! Napakaganda ng kanyang mga palangga ng kanyang girlfriend. Artista sa Ukraine. Parang sabi ko, well, she sold our house already when they're outside. Oo, nagdi-date na yan dyan sa car niya, doon sa labas ng bahay namin. Sabi ko, papasukin mo, ang lamig-lamig kaya. Nahiya daw siya. Sabi ko, no, it's better to at least we know her too. So, bukas dalhin niya for the first time. Na sila, mahigit 1 taon na sila. Mabait. So, ngayon, naglinis ako. Tapos, nag-rest kasi darating it's coming soon, right? I'm gonna look. I don't know what phone is. Nagchika-chika tayo. I-share ko mga palangka sa mga vlogger dyan. What was the name? Obsbot. I can't pronounce it. Ko mga palangka, magre-review tayo. Robot siya, AI na 4K na camera. Kasi aim ko talaga na sana makapag-production ako ng magandang video ba na at least hindi shaky, hindi ganyan. Tapos, siya,
medyo kamahalan siya kasi kakalabas lang. Pero investment naman yun kung, di ba, trabaho kung ganito, mga video. So, why not? At palagi na ako nanonood ngayon paano mag-edit ng video, paano mag-live stream, paano kunyari magkaroon ng professional na production. Let's see kung matututo tayo kasi bobo ako sa mga tech na yan eh. Sa mga editing, hindi talaga ako marunong yan sa mga connection. Pero why not? Subukan natin. Sinasalo kasi niya palagi. Sabi niya siya na lang daw sa mga ganyan-ganyan. So, kaya wala din akong chance na matutong mag-edit ng mga video kahit sa mga green screen ko siya talaga lahat yan. So, sabi ko, kailangan ko matuto ngayon. Kasi, di ba? Ang aking mga palangga, magla-live stream ako soon kasi birthday ko sa March 4 at magra-raffle ulit tayo sa mga mag-join sa live stream. Malay nyo, mapili natin yung pangalan nyo at mabigyan kayo ng pop na clothing. Sa mga nanalo ng Valentine's Day, ano nyo yung aking ate, isend yung address para mapadala natin. Isabay ko nilang sa mga manalo. No, not yet because I'm gonna send it together with I will still have another more raffles for upcoming live stream. Mabuno tayo mga palangga, mag-join kayo sa aking live stream siguro before, well, I'm gonna celebrate my birthday with my friend Eva. So maybe I'm gonna do that there quick. Why not? Let's see. Basta mga palangga, March 4 ang birthday ko at saka March 1 ay busy kami kasi may si RB ng kanyang citizenship ceremony sa Friday. Pero sige, hahanap ako ng schedule na makapag-live tayo para makakuha tayo ng 5 isasali natin sa aking mga mabigyan ng mga tinahi kong damit sa BAP. But anyway, up to 50% off po sa ating website, yung mga bikini na mga dinesign ko, mga sportswear, tsaka mga dolls ni Ana na dinesign namin ni Ana, nandun mga palangga. So up to, also the dolls are like on sale? Yes. So 50% mga palangga kasi birthday ko. Please check it out sa mga doll collectors. Napakaganda po ng mga dolls. Can you show some dolls of Ana, please? I think they saw it. Mag-ano tayo niyan. Minsan, I need to, like, when we get the camera, it's more clearer. Sige, pag mayroon kami professional na camera, ipapakita natin ang quality ng dolls ni Ana at saka yung mga clothing. Kasi yung camera natin, cellphone lang eh. Let's do it. At i-review din natin. Hopefully, I'm gonna like it because, you know, I don't know. But you will. Well, if not, Amazon will send it back. Sorry, Amazon. Yeah, I know. You like this like sit up like that, no filter? Yeah, I like the filters. Gusto ko mo filter. I like filter because you know I like when to remove my blemish. You know, like have like I'm not flawless. You are, but I'm not. I'm not flawless. Kailangan I like, but this time there's no filter, just the camera. You like it? Yes, I like the no filter. I don't like the filter one. Well, because you're too pale, you know. She puts filter makes stuff look whiter. I look like a ghost. Woo! Every time I use filter, you look like this, like too white, like an egg. So that's why I don't know, just like that. Because this camera is 4K, so there's no added thingy anyway. But let's see. I hope I can still tweak. You know what I mean? Like make my skin a little lighter. What? Try to compare? Yeah, no. I'm wearing a long sleeve. Yeah, you're too pale. See that? This summer I get tanner. So wala pa akong ano niyan mga palangga. Wala pa akong labas-labas niyan. Wala pang sunlight exposure yan. Maano lang talaga ako So I'm here because my glasses are getting shaded. But you know what? Americans, they're paying a lot of money to do darker. To make like our skin color like tan. And us Filipino, we want to be lighter because it's beautiful. Because you know, if you have dark skin like me and you get like a little touch of little white, like lighter, it's beautiful. But if you're already white and too much white, it's not. You know, it doesn't look nice too. If like you're already pale and you want more paleness. I don't do tanning. I just go outside. I go outside. Go swimming with Anna. This is my light. This is my most lightest skin. But yeah.
But summertime, you get I'm darker so proud being Filipino because I have tan skin. I'm so proud of that. But yeah, and it's not good to expose in sunlight as well. But I learned how to put sunblock nowadays. too. Yeah. She kept thinking she wouldn't get sunburned, and she got sunburned. You Yeah, got sunburned last year, right? since birth. Hindi ako gumagamit ng ano, I don't use sunblock because it's sticky. But then the doctor who treated my pimples, he said that like you need to put sunblock, otherwise it's gonna burn, because I use tretinoin for acne. But I stopped it because the pimples like disappear. Pero pag bumalik na naman yung mga tagyawat, gagamit na naman tayo. So mamumula na naman yan. Pero hindi na ako nagano sa tagyawat kasi wala naman ng tagyawat eh. Yeah, I don't know why. Sometimes, nawawala din yung mga tagyawat, mga palangga, parang problema, nagkasawa din sila. Yeah, right? It's like problem. Well, it's like problem, sometimes. She speaks Tagalog and asks me a question. I put acne, pimple treatment, yeah. And then it's like, yeah, I don't use it like months now, and then it's like it didn't come back. I don't know why. Maybe they just like get bored. That's what I said. The pimples get bored too. Like problems. It's like problems, right? Iyaan na lang natin, aalis yan sila. Kasi kung intindihin natin yan sila, wala talaga tayong maano dyan. We cannot control. What's that? Jimmy's smoking. Jimmy toy. Stop smoking, Jimmy. It's not good for your health. Big cigar. Cigar is a big cigar, Bomo. Oh, Good boy. He's so old though, but he's so old. He's so old, my I have to get his vitamins. Yeah. Alam mo, ako, Hey. takot ako na kasi di ba nawala yung namatay ang aming pusa, mga palangga, siya. Wala pa siyang 2 taon, malaki ang pinanganak siyang may sakit sa puso pala na hindi namin alam. Kaya pala yung yung breathing niya maingay. Yun pala sa may mga pusa kapag ang pusa niyo magganon, maghinga, maingay, may sakit pala sa puso yun kasi pure kasi siya na breed, mga palangga. Yung mahal pa naman yung pusa na yun. 600 yung bili namin kasi binili namin yan no last 2 years ago nung nagka-depression si RB kasi nga nagsabi nakakatulong daw yung pusa sa depression. So hiningi naman niya na magpili daw siya ng pusa. So pinayagan na lang din. Cloud was expensive when we bought him, right? Like almost $600. 4 I thought, but yeah. Yeah, and then plus vaccine and thing. But we didn't know that he was like born with what was like the big heart, sabi ng doktor. No wonder why he's not an active cat. Like hindi siya kagaya ng mga pusa na talagang nagkikipag-away sa aso. Remember, like Cloud was so friendly to Jimmy too. He was just like a sweet, but I guess because he don't have energy to fight back. Oh, he caught mice. Huh? He caught mice. Oh, pero hinuhuli niya yung mga mga mice. Kasi di ba old house ito, so mayroon talaga siyang mga daga. Hinuhuli niya, nakakahuli siya. How many he got, I think? I don't know. He used to pour Tapos suddenly mga palangga na siya, ang kanyang breathing, mga palangga talagang talagang lumala. Tapos bigla na lang daw parang yung aso, what happened? It's sudden. Like para daw aso na ganun. 'Di ba hindi naman ganun ang pusa? That's what he did. I never saw. Yeah, he was panting and drooling. Got in the vet's office, he got out of his box and lay on the floor outside just panting. And so ni-rush nila doon sa vet dito sa labasan lang namin. Tapos hindi siya na naggastos lang ng mga test, tapos mga EKG, I don't know, mga ultrasound, mga naggastos lang, mga palangga, namatay din siya. X-ray and oxygen and... Yeah. Jimmy misses him, don't you, Jimmy? You miss your buddy, Cloud? We don't mind spending money if he's alive, but it just sucks that we spend that much money and then he's gone. And the most sad part was RB's recovery period because umiyak talaga siya, iyak na iyak, days. Tapos sabi ko, you need to move on, anak. What we gonna do? We don't know. So, ayun pala yung sa mga
cat owners, kapag yung pusa ninyo ay magganon pala, if it's the breathing is like noisy and like you found like something different with your cat, that it's not active even though the cat like is just young, paano nyo na sa vet kasi delikado. Well, the doctor said that even if we caught it early, he might have been on medication. Mamamatay din pala. But he still would have been sick. Kloy, no? I had a shorter life. Kasi business eh. Kapag bibili kayo doon, buti pa yung mga gala ay mga wild na pusa sa atin. Kasi marami kaming pusa kasi yung tatay ko noon, I remember, mahilig sa pusa. So yung mga pusa namin, na lang siya, nanganganak siya, marami siyang anak. So tinatapon namin yung mga baby nila doon, baby ng pusa namin doon sa yung sa farm, tapos para makapunta sa mga bahay-bahay. Mabuti pa yun yung mga ganun na mga gala na mga pusa, healthy yun kaysa sa yung business na breeding talaga kasi yun eh, hindi healthy ang nanay nun eh. Pure breed also, right? Yes. Unlike Jimmy's little mutt. Yeah, sa mga shelter, yung mga palangga, yung binangabigay na mga pusa, mga aso. Tignan mo si Jimmy. Sa shelter namin yan, Tsaka wag kayong mga palangga na talagang pure kasi mas sakitin. Mix. Kung sa pa ba, sa Pilipinas pa ba, Bisaya ba, dapat yung mga ganun pala kasi healthy. Kung pure talaga, like for instance, yung pure na dog o pure na cat, yun pala yung talagang, yun pala yung talagang hindi daw mahaba ang buhay nun. At saka yung mga malalaking mga aso, malalaking pero hindi ko kasi alam na ganun, mamatay pala ang pusa kahit na maliit, kahit na young. Kasi yung pusa namin mahaba ang buhay. Kawawa talaga. Nalulungkot ako. So inano ni RP doon. I-cremate sana. Ayaw ni RP. So na lang doon sa likod ng bahay namin sa may mga kahoy para nabivisit din niya. Iyak pa, malungkot pa rin talaga ang anak ko ngayon. But yeah, bukas darating ang kanya girlfriend, so natin sana makapag tayo ng picture man lang. Yeah. So ito, chika-chika lang tayo habang nangapi. Dapat wag ganto-ganto ako araw-araw, no? Bahala na kung mausap-usap natin. Hindi na ako nakapag-exercise 3 linggo na. Kasi nag-day off si Ana ng may 1 week vacation si Ana sa kanyang winter break. So hindi man ako pwedeng pumunta ng gym na may kasamang bata. So tapos stress kasi 'di ba namatay ang pusa namin. Tapos 2 weeks ago, tapos parang tinamad ako kaya hindi ako nakapag-exercise mga palangga. I feel so groggy na naman. Tapos kailangan kong tumawag ako sa doktor ko, I need yung magpa-check up talaga mga palangga ha, lalo na kung medyo maedad na tayo, di ba may mild ako na hypertension. Yearly talaga yun, doesn't matter mga palangga kung masama pakiramdam mo or you feel better, kailangan talaga mga palangga magpa-check up talaga sa doktor. Just will visit ba, make sure na yung BP mo okay, yung blood work mo okay. So this year dapat yearly talaga yun. Ako nagpapa-blood work, birthday ko, mga ganun, para hindi ko makalimutan. Kasama na dun ang aking mammogram, ang aking OB, ang aking yung ano ba yung tawag sa OB, I forgot. Yung chine-check ka, make sure na wala kang mga signs sa mga cervical cancer, mga ganyan. Kasi kapag sa hormones, 'di ba? Tapos kailangan talaga pagpa-check up talaga tayong lahat. Lalo kahit na nga ba wala ka pang anak, kailangan kung 30 pataas talagang yearly na talaga magpa-check up talaga kahit wala ka pang sakit. Advice ko lang 'yun ha. Mo sa sarili mo, regalo mo sa pag-birthday mo na mag-budget ka para sa ipa-check up mo sa doktor, yung blood work, kasama na doon mammogram, kasama na doon ang what was the pap smear? Pap test. Ganun. Tapos, para alam mo, mga palangga, alimbawa, di ba, nung nakaraan, mga few years ago, kaya pala ako mataba mga palangga dahil sa aking hormones. Nagka marker ng hypothyroidism. Ano ba yun? Yung low ang iyong yung thyroid, hindi siya low ang kaya kahit mag-exercise ka pa,
tataba ka talaga. But then, nakuha ko talaga mawala sa diet at exercise. Pero, hindi talaga maiwasan kung talagang ano ka na, yung nasa 40s ka na, madali, kagay ko, na-stress ako, diba? Kasi nagka-problema kami ni Chris. But, you know what? Kailangan kong alagaan ang sarili ko at saka bakit ko ba ima-mind dyan yung mga negative, no? So, nag-fluctuate na naman ang aking hormones, tapos, kailangan kong, hindi naman ako nag-medication kasi sabi ng doktor, watch out lang daw. So, yun pala yung mga palangga sa mga babae na kahit anong gawin natin, tumataba tayo. Hormones yun, hormonal imbalance. So, yung fasting ko at saka yung fasting ko at saka exercise nakatulong yun, kaya 'di ba nag-lose ako ng weight. But then bumalik na naman ang weight ko dahil sa stress, kasi 'di ba kapag na-stress ka talaga, hormones mo magluloko din. So, inisip ko, bakit ako masistress sa mga bagay-bagay na hindi ko makontrol? Ganun lang talaga mga palangga. Kapag hindi natin ako control yung mga bagay-bagay, huwag tayong ma-stress. So, I feel better. Kailangan ko na naman bumalik sa exercise at kailangan ko naman mag-fasting. So, today, kumain ako kaninang umaga, gumising ako. I had my 18 hours fasting. Tapos, kumain ako ng tilapia. Yun lang yun. Tilapia. Tapos, ketogenic diet na coffee. Walang sugar yun. Walang cream. Susubok ako naman isang buwan para magbalik na naman sa aking timbang kasi I'm 111. I need to reduce at least 10 pounds. Kasi I feel healthy that way. Ang kaya pa naman kasi 5'2 ako at saka kaya naman hanggang 130, healthy pa rin yun sa average ko pa rin na weight. Yun gusto ng doktor ko yung ganun. Kaya lang, hindi ako mga palangga, I don't feel good kung ganun ako kabigat. Mas komportable ako mga palangga 105, 100 pounds. Kasi di ba Asian naman ako at saka kapag nag-exercise ako mga palangga, kakain talaga ako ng marami. Pero dahil hindi na ako nag-exercise ilang linggo na, so kapag hindi ka mag-exercise, huwag kang kumain ng masyado. Pero kapag nag-exercise ka, pwede kang kumain basta wala lang sugar. Sugar talaga ang deadly at saka maraming carbohydrates. Pwede ang carbohydrates kapag nag-exercise ka. Basta yung carbs na kukunin mo sa mga gulay-gulay, pwedeng kanin, kunti lang. Pero ilabas mo din. Input, output ba? Yung nangyari sa akin past few weeks, hindi na ako nag-exercise. Kaya nakita ko na naman yung mga, nakita ko talaga. But it looks nice kasi kapag medyo mataba ka konti, maganda talaga sa mukha. Kaya lang hindi mo yung sa lapan-labas yung talagang nararamdaman mo panloob. Yun talaga yung goal ko kasi 'di ba? Sa hormones ko tsaka sa high blood. So I'm losing weight. I want to lose weight. I want to maintain my weight. Para sa health ko, hindi po para sa mga, marami po nagsasabi-sabi dyan na mas maganda ako na mataba ako, but yan yun, nabuhay ko to, at saka I don't care kung pangit ako sa paniningin nyo, basta magandahan naman ako sa sarili ko kasi I feel healthy. So, hindi ko na pinapansin yung mga kasi usually yung mga nagsasabi na ang pangit mo na ngayon kasi ganun. Ganyan talaga, nagpa-fluctuate tayo na okay lang kahit sa paningin natin pangit tayo sa iba, basta healthy naman tayo, di ba? O anuhin mo naman yung kagandahan tapos marami palang sakit, di ba? Ganun lang yun. Basta ako, ayoko ng sakit. Gusto kong mag-exercise ako at saka sexy at saka happy. Ganun lang yun. So, hindi ko talaga naiwasan mga palangga na past few weeks, past few months, stress ako So, stress eating ako dahil sa situation, Pero ayoko na ma-stress, bye-bye stress. So, okay lang ang coffee. Kapag nagugutom ako mga palangga, umiinom na ako ng coffee, ganun lang yun. Tapos, isda, protein, itlog. Tapos, fasting. Ano ba yung fasting? Damihan mo ang tulog. Kasi kapag natutulog ako mga palangga ng marami, 10 hours, 9 hours, up to 10 hours, hindi ka makakain kung natutulog ka, di ba? Maganda yun. Hindi ka pa stress, hindi ka pa nakakain. So, hindi uso sa amin ngayon dito. Sa aming bahay, hindi uso ang kain-kain ng palaging kumakain kagaya noon ng COVID na nagluluto kami ng pandesal, cake, muffin. Kasi boring kasi takot na takot din kami sa sa COVID ba. Kasi maraming namatay dito sa New York noon mga palangga. Grabe. Ang ambulance, ang ingay. Yung mga patay, mga palangga, tinatapon na lang nila. So, na-stress pa kami ni Chris ba? Na-stress kami
na parang, ano ba yan? So, kinain namin ng magluto-luto, mga pasta, mga kung ano-ano na. Sus ko, pagkatapos ng isang taon lang mga palangga, ang dami namin mga sakit-sakit. Yun na yun yung aking thyroidism, hypothyroidism. Tapos si Chris, yung kala ko may cancer siya, di ba? Yung alam nyo yun, kasi, ayun pala yun, dahil sa diet. Yun pala yun. Tsaka, kahit na sinabi pa namin, naglalakad-lakad kami, meron kaming treadmill dito, nag-exercise, wala pa rin yun. Kasi, yun eh, for years now na alam ko mga palangga na what's wrong with this man? May tao pabalik-balik siya. Hindi pala mga palangga, if you want to lose weight, mag-umpisa sa diet. Kasi kahit pa pala mga palangga, gaya ng COVID, di ba? Super kami treadmill, halos araw-araw. Tapos pero kain na naman kami ng kain. Maraming kinakain. Kahit nag-exercise, kulang pala yung exercise namin. Kasi yung kinakain namin mga sugar, mga carbohydrates. Hindi pa rin kami nag-lose ng weight. Mas lalong nagkasakit kami. Maganda ang exercise sa heart. Pero if you want to really lose weight and healthy, kailangan yung palang piliin yung mga clean na kakainin, mga gulay, mga isda, mga ganyan, mga basta protein. Tapos, gagalaw ka din para sa iyong puso, yung nag-ketogenic diet kami ng isang, gosh, it's been a while. Si Chris hanggang ngayon, keto pa rin yan kasi sa kanyang sakit. Hindi na ako nag-ketogenic diet. It's not sustainable. Sa akin, sa case ko, hindi ako nabubusog sa mga karni-karnis, mga itlog-itlog, mga hindi ako nabubusog. Pero naman kasi, may excuse din ako kasi nag-workout ako. So, nung dinagdagan ko na ng carbs konti, nag-workout naman ako. So, si Chris talaga kasi hindi niya nag-workout eh. Kaya hindi talaga siya nagka-carbs. Kasi kung magka-carbs siya mga palangga, tapos hindi pa siya nag-workout, mamamaga yung mga niya. Tapos hindi siya parang makahinga. Basta maraming siya sakit eh. Ako naman, dinagdagan ko ng carbs kasi nag-workout naman ako. Pero this past few weeks, wala talaga akong workout. At saka kumakain ako ng carbs, mainom ako ng wine. Kaya nag-feel groggy na naman ako. So, ganito lang ang ma-i-advise ko po mga palangga sa mga nagtatanong. Kapag ganito tayo, marami, ilalabas natin. Kapag hindi tayo nag-workout, kunti lang. Tapos, piliin yung mga masustansyang pagkain na kailangan ng katawan natin. Kasi, kapag sugar at saka carbohydrates, hindi yun kailangan ng katawan natin kaya nagugutom pa rin tayo. Yun yung palang technique doon. Pero kung kailangan masustansyang pagkain kakainin natin, hindi na maghahanap ang katawan natin ng kakainin pa kasi enough na ang nutrisyon na kailangan natin kasi kinain natin masustansya na. Tsaka piliin yung mga organic, hopefully, yung mga gulay-gulay, yung mga walang mga spray, mga isda na mga hindi sa farm. Kasi yung mga isda na sa mga bangus, mga tilapia, hindi yun healthy. Pero yung kinain ko kanina, hindi siya healthy kasi tilapia siya. Hindi ako nakapunta doon sa sa Asian store. Mamaya makapunta nga kasi magluluto ako bukas ng pansit. Pansit pa kaya lutuin ko. Hindi man daw yun kakain ng kakain ng carbohydrates. Mag-chapsoy yata ako mga palangga, no? O pinakbit. Masarap din ang pinakbit eh. Kaya lang ang pinakbit, kapag pinakbit, kailangan may kanin, no? O chapsoy. Chapsoy na lang siguro. Pero I'm excited to meet her kasi sweet siya. Mahigit 1 taon na sila, tapos gustong-gusto niya akong i-meet, tapos marami mga binibigay sa akin. Binibigyan ko din kasi ng mga regalo yun eh. Tapos, very sweet siya. Kaya lang si RB ayaw kasi 'di ba si RB, yung hiya siya kasi ngayong aming bahay, scratchy. Hindi to aming bahay mga palangga, sa workplace ito ni Chris. Kaya, hindi si RB komportable. Sabi ko, kailangan you need to be authentic. Kita mo, nag-dictate naman siya dyan sa car, sa labas. So, nakita na naman yung bahay. Sabi ko, dalhin mo dito sa loob kasi it's not appropriate na nandun sa labas ng bahay. Magkita-kita kayo doon. Tapos, lamig-lamig. So, tumawag. Sabi, bukas daw, pupunta daw dito. So, naglinis-linis na. Of course, magluluto ako kasi, di ba? Kailangan gustuhin ang girlfriend. Di ba? Ganon yun mga palangga, di ba? Kapag mayroon ka ng anak na dalaga, you need to like the boyfriend. At saka, the same thing, kung mayroon kang binata, kailangan mo din daw mahalin ang girlfriend. Di ba? Yap-yapping na naman ako.
Pero sige mga palangga, i-share ko bukas. Sana mag-share ako ng picture. At i-review ko yung ating camera na robot. Diba? Yung itong Brie Pansituan Vlog, mga kakikayan, mga chika-chika, mga chismis, mga marites, mga ganyan. Charing. But yeah, check it out mga palangga. Join me sa aking upcoming na live streaming kasi may mamimigay po ako ng aking mga dinisenyong mga damit na aking brand na BAP. Sana po ay maka-join po kayo. Wala na pong criteria ngayon. Basta kung sinong mag-join, mag-comment, tapos irarapos natin. So, good luck sa inyong lahat. Thank you so much for joining with me dito sa aking chikahan sa Brie Pansituan Vlog. Please don't forget to follow mga palangga at saka sa aking, please, sa aking YouTube channel din sa aking family. Thank you for watching. Have a wonderful day. Bye-bye. Bye. Woof, woof.